siya ng gray na medyo dark, no? So dito sa kanyang headlight is halogen bulb pa rin yan. So meron akong nakita na bago, LED na, tapos nag-iba yung itsura niya, pero yung korte ng mukha yun pa din. So akala ko yun na yung babaguhin ngayon, pero hindi pa pala. Yan, halogen bulb pa rin yan. Tapos meron siya mga chrome design dito sa loob. Meron din siya rito LED na maliliit yung kanilang mga bulb. Tapos dito pa rin yung kanya signal light sa gilid, halogen bulb din yan. So meron din siyang windscreen. Hindi naman siya ganun ka-sensitive, pero yung pampunas natin dito, meron tayong talagang proper na pampunas dito. Hindi lang basta-basta punas ng punas, kasi magagasgas yan. So glossy yan, meron yung mga lining dito, meron palubog yung design niya. So medyo mababa lang yung kanyang windscreen, pero parang tutok siya dun sa helmet natin. So isa sa mga nagustuhan ko dito yung kanyang SYM na emblem dito. Ang ganda ng napaka premium looks ng kanyang emblem dito. Itong pa-letter Y na to, tapos naghahati rito is matte gray, di ba? Tapos pagbaba natin dito, meron siyang parang carbon fiber finish, astig, di ba? So sa kanyang front fender, yan, may nakalagay dito na ABS. Napaka bulky niyang tingnan. Meron siyang mga lining dito, meron siyang sharp design dito. Tapos yung kanyang extension mahaba-haba. Kahit sabihin na natin na close yung pinakalikod niya, yung kanyang extension ng front fender mahaba talaga. Ito glossy. So, meron din siya mga lining dito. Tapos ayan, may mga sharp design din, no? 'Di ba? So naka disc brake dito sa harap. ABS din yan, naka dual piston caliper, naka telescopic fork, meron siyang reflector dito. Ganda ng disc brake niya, ganda ng design. Tapos naka mugs din yan. Ito ay tubeless na rin. Ang size nito is 190 by 14. So napakalapad nung kanyang gulong dito. Dito sa side, makikita natin dito yung 150 na liquid cooled. Yes po, liquid cooled. Tapos FI na rin to. Tapos malaki-laki din yung kanyang fuel tank, nasa 7.5 liters, mga ganon, di ba? Sa kanya namang footboard, makikita natin dito, mapapansin natin dito, malaki talaga siya, malawak. And then meron din siyang extension dito. Mamaya upuan natin para at least ma-feel natin yung motorcycle, no, kung gaano siya kaganda at komportable. So kagandahan dito sa footboard, marami siyang design dito na hindi ka talaga madudulas. Then dito sa side, napaka macho niyang tingnan at kaganda nung kanyang pagka-matte dito. And then ito rin yung kulay gray na to, matte finish din yan. Pagbaba niya, meron siyang parang carbon fiber finish, diba? Hindi ako sure kung carbon fiber talaga siya. So meron din tong yan, utility hook, diba? Pag gagamitin mo siya, labas mo. Pero kung hindi mo naman siya gagamitin, tago mo. So dito sa kanyang ilalim ng upuan, wala. So open naman to para sa kanyang air intake. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. And then dito rin, oh, parang carbon fiber finish. And then yung kakaiba yung pagka-texture nito. So sa kanyang foot pegs para sa angkas, napaka-stylish ng datingan. Matte finish na kulay gray. Tapos ang laki dito sa part na to, sa ilalim, ito may pagka carbon fiber finish, para talaga siyang carbon fiber yung datingan niya. Tapos yung dito sa ilalim, may nakalagay na cruising, tapos matte gray, diba? So naka liquid cooled na to. Ito yung radiator niya, meron na siyang cover, ganda rin, hindi niya na siya palitan, diba? Ganda na ng itsura niya. So dito naman yung kanyang muffler, napakataba talaga nito. So may nakalagay dito na high temperature, do not touch. So kahit ano namang exhaust talaga, pag naka-on, huwag nyo hahawakan talaga, kasi lahat ng tambucho is mainit talaga yan. So dito yung oil niya is 800 ml. Yan, so sa stylish nung kanyang exhaust, yan yung muffler niya, yung kanyang cover, meron siya ritong parang carbon fiber finish, no? So yun yung sensor niya para sa
tambucho. Ayan, nandito sa side na to, parang yung sa RFI natin. Yung tambucho niya medyo, yung elbow niya medyo payat. Tapos dito yung pinaka exhaust, napakataba niya. Tapos dito naman merong nakalitaw dito, no, parang etits to no, nakalabas etits siya, no. So ito ay naka dual shock adjustable naman to. So yan, maganda-ganda rin, no. So kung gusto nyo palitan na mas magaganda pa, pwede naman, marami tayong sa aftermarket na nabibili, diba? So meron din tong tire hugger, mahaba-haba din yan. Talagang parang secure na secure tayo rito para sa putek, no. Pero wala siya ritong harang or yung goma, diba? So dito rin sa likod is naka single piston caliper, naka disc brake din. Dito tayo sa kabila, ayan. So ayan, naka disc brake din dito, tapos naka single piston caliper. So tubeless na rin to. Ang kanyang size dito is 110/80 by 14. So malapad-lapad din yung kanyang tires dito. So yung brand nito is CST na, kaya maganda-ganda na rin pati yung harap CST na rin yan. Kaya i-brake in nyo ng maayos to. Napakaganda ng gulong nya, diba, kahit di nyo na muna palitan, diba? Dito may nakita tayo rito sensor, sensor ng ABS. So ibig sabihin dual channel na to, di ba? Yun yung kagandahan. So ito naman meron siya rito parang stainless yung datingan niya, di ba? Tapos yan, yung kanyang tail light is LED, yung kanyang signal light dito is halogen bulb. Tapos yung kanyang itsura dito, napaka futuristic nung datingan. Meron din tong plate light, yan, LED rin yan, may reflector. Yung kanyang rear fender dito na napakalapad, talagang iwas na iwas to sa putek, di ba? So yung kanyang grab bar matte finish, ganda ng pagkamat na ito, kulay black na to. Yan. So napakalaki din ng metal niya, di ba? So ayan yung kanyang filter at yung panggilid niya. So wala tong kickstart, no. So push start lang to. So ito yung panggilid niya, napaka stylish, napaka bulky niyan tingnan. Yung kanyang CVT, yan sa side na to merong nakalagay or may naka-emboss na SYM. Yan. So dito naman napaka looks premium nung kanyang cruising, di ba? Napaka satisfying na itong kulay, itong ano niya, itong plastic na to, di ba? Satisfying video. Pero yan, napaka looks premium nung kanyang emblem dito. Yan. So sa kanyang center stand, medyo manipis yung kanyang bakal na ginamit dito. Sa side stand niya, yan. So alam ko meron na tong kill switch para sa kanyang side stand. Ayan, meron nga. So ayan, yung kanyang metal na ginamit dito, eto makapal. Pero yung sa center stand niya, medyo manipis siya, diba? Tapos yung design niya, diba? So sa kanyang upuan, isa sa mga nagustuhan ko rito kasi ang ganda ng upuan niya, diba? Parang yung sa RFI natin. Ganyan yung itsura niya, oh. Tingnan nyo naman, diba? Ang ganda ng leather na ginamit. Yung mga stitches dito, totoong tahiyan na kulay white. Dito rin, oh, diba? Dito sa side na to, sa dulo, may naka-emboss dito na SYM. Tapos yung leather dito, napakaganda, no? Dito rin, halos same lang din ng itsura. Tapos parang may stopper dito para sa OBR natin, di ba? Pag pumipreno tayo, mag-stop tayo rito. So ayan, di ba? Ganda ng leather. Pati rin pala rito sa harap, meron din siyang stitches. Tapos dito sa harap, para siyang carbon fiber looks. Yan, balik na natin. Baka magsigasa natin eh. Then, ayan naman, yung kanyang itsura dito para sa kanyang compartment. Meron din dito kill switch. Yan o. May lock and unlock siya. So kapag naka-lock yan, hindi mo, kahit anong push start mo, hindi mo siya may start. So yan yung kagandahan dito, na kapag nag-park ka, i-lock mo, no? Tapos kahit i-start ng i-start yan, hindi mag-i-start kasi nga naka-kill switch dito, di ba? Ganda, di ba? So dito meron siyang helmet hook. Yan, dalawa naman yan para sa mga mahihilig maglagay ng helmet sa upuan natin. Tapos yun naman yung kanyang fuel. Yan, ito yung fuel cap nya. Ganda ng design dito, ganda ng paint. Yan, pag ino-open natin siya, pag ganyan lang, tapos ma-open yan.
diba? Tapos close natin, ikot lang natin, tapos nakalock na yan, diba? Ayos na ayos, diba? So yan, ang wala lang dito ilaw. Yan. Wala siyang ilaw rito para at least, diba, yung kagandahan ng ilaw kasi is sa gabi, diba, pag kailangan mo kumuha ng mga gamit sa compartment, diba, makikita mo agad. So yung kanya ignition key, hindi naman siya ganun ka premium, no? So medyo simple lang yung datingan niya rito. Hindi pa to keyless, no? Disusi pa rin to. So ayan, meron din tong side pocket, ganyan yung itsura niya. So meron ba tong USB? Yun, meron ditong USB port sa loob, ayan. So may takip din pala siya. Lock, hindi siya malalak, no? So kagandahan, hindi ko sure kung pwede yung hindi na siya malalagay dito, di ba? Kunyari meron kayong ilalagay nyo rito, di ba, magna-navigate kayo, so naka-open lang siya kapag magcha-charge kayo. So at least siguro kasya rito, mga barya, basahan, ganun, no? So ingat pa rin tayo dito sa lock na to kasi ano siya, hindi siya metal, plastic lang siya, kaya ingat din tayo, no? Yun yung problema ng mga ganito eh. Yan. So ito ay naka naked handlebar, naka upright position, ganda ng mga switches niya, looks premium, tapos ganda ng kanyang cruising na emblem dito na maliit. Then yung kanyang pintura para dito sa kanyang handlebar, ito glossy gray or dark gray, di ba? So dito sa side, yung kanyang lever na ginamit dito, ganda ng finish, oh. Ganda ng kanyang metal, di ba? Yung grip, makapit, maganda yung design. Pwede kayo maglagay dito ng bar and side mirror, high and low. So meron din siyang ito seat open pala dito. Dito pala ino-open yung seat. Okay. Hinahanap ko kung saan binubuksan. Ito pala seat open nakalagay dito. So press nyo lang yan, ma-open na yung seat, di ba? So huwag na natin isara kasi baka wala yung susi rito eh. Yan, signal light, busina. So wala siyang flasher. Kala ko flasher kanina. Ito. Kala ko flasher siya. Yung pala open lang ng seat. So dito naman yung kanyang lever, makapal-kapal din, maganda rin yung finish. Napaka-smooth lang din. Yung kanyang grip dito makapit. Yung throttle niya medyo malalim. Smooth naman. Tapos pwede ka rin dito sa side na to. Ayan, nakaganyan. Di ba may hilig tayo sa mga parang
position na ganyan, mas komportable. Ayan, pag naka ano naman to, ayan, medyo tingkayad tayo, parang naka RFI 175 lang din tayo. Super tingkayad tayo. Ayan o, tingkayad tayo rito. Pero yung kanyang shock dito sa harap tsaka sa likod, maganda yung play nya. Turning radius, hindi siya ganun kalawak, pero pag naka ano yan, pag nakaupo tayong ganyan, yan, napakataas ng kanyang ano rito, hindi tayo matatamaan talaga kasi naka-upright position yung handlebar nya. Yan, maganda rin, smooth lang din pag nililiko. Dito sa may SYM or Mitsubishi Plaridel branch, para dito sa motor na to, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yun at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand na motor ang tatagal nyan, hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.